Pag senior ka na, wala ng sex life o romansa. Truth, ang pag-ibig, damdamin, at romansa ay hindi nawawala sa edad, at sa katunayan, maaaring lumalim pa ito. Teka lang, bakit parang biglang di na pwedeng kiligin pag 60 ka na? Parang nung isang araw, may nagsabi, "Lola, may jowa ka pa?" Abay ang sagot ng lola, "Bakit, bawal ba?" Asukal lang ang may limit, hindi pag-ibig. Maraming nagsasabi, pag matanda ka na, wala ng sex life. Yuck, may boyfriend pa si lolo. Romansa, sa edad mo, magrosaryo ka na lang. Pero teka lang, totoo ba yan? O baka naman chismis lang yan na matagal na nating pinaniwalaan? Kaya sa video na ito, ibubuking natin kung saan nanggaling ang chismis na ito. Titignan natin kung ano ang sabi ng siyensya, doktor, at mga lolo't lolang may love life pa rin. At higit sa lahat, ipakikita natin kung bakit pwedeng-pwede ka pa rin kiligin, kahit may maintenance ka na. Kaya panoorin mo to hanggang dulo dahil baka mamaya, sa gitna ng lahat ng senior discount, may love life promo pa pala na hindi mo alam. Tandaan mo, hindi porke may rayuma ka wala ka ng karapatang magmahal. Si Aling Rosa ay 71. Namatay ang asawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Pero isang gabi, habang nakikinig siya ng lumang love song sa radyo, bigla siyang napaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sarap ng alaala, ng pagyakap, ng mahihinang bulong, ng mainit na kamay. At doon niya na-realize, ang puso ko tumatanda nga pero hindi tumitigil magmahal. Sa dami na naririnig natin, parang normal na lang ang maniwala na wala ng sex life ang matatanda. Kahit paghawak ng kamay, parang nakakahiya na. Hindi na dapat pinag-uusapan ang romansa paglampas 60. Marami ang nagsasabi, matanda ka na, magdasal ka na lang. Kilig, naku, pang-bagets lang yan. Pero ang tanong, totoo ba ito? O isa lang itong alamat na pilit nating nilulunok dahil sa takot o hiya? Kahit paanong edad natin, ang damdamin ay hindi namamatay. Ang katawan, may pagbabago. Pero ang pangangailangan sa lambing, sa pag-unawa, sa yakap, sa koneksyon, hindi iyon biglang nawawala dahil lang nag-retire ka o nagka-arthritis. At kapag pinaniwalaan natin ang alamat na ito, tahimik tayong nalulungkot. Tahimik tayong naghahanap at minsan tahimik tayong sumusuko. Maraming seniors ang hindi na humahawak ng kamay sa publiko, baka pagtawanan. Nagtitiis ng lungkot, baka isipin ng anak ko, nagloloko ako. Nangangarap ng panibagong romansa, pero pinipigil. May ka-text, may kaibigan, may kakilala, pero walang makausap tungkol dito. Pag matanda ka na, para bang dapat mong itago ang nararamdaman mong normal naman sana. Sa video series na ito, pag-uusapan natin ng buo ang maling paniniwala na wala ng pag-ibig, romansa, o sexual na koneksyon sa senior years. At itatapat natin dito ang katotohanan na may siyentipikong ebidensya, mga totoong kwento, at mga simpleng hakbang para muling kumonekta sa sarili mo at sa iba. Sa mga susunod na bahagi, malalaman mo, bakit aktibo pa ang sexual desire sa maraming matatanda? Ano ang sinasabi ng mga doktor at eksperto tungkol dito? Pwede bang umibig muli kahit 70 panandang pandagdag ka na? Ano ang epekto ng romansa sa kalusugan, pisikal man o emosyonal? At paano mo muling maibabalik ang kilig kahit sa sarili mo lang nagsisimula? Kaya kaibigan, kung may parte ng puso mong nagtatanong, may natitira pa ba sa akin para sa pag-ibig? O kung may nakilala kang kaibigan, kasama sa simbahan, o matagal ng biyuda, na minsan mo na ring narinig magsabing, hindi na para sa akin yan. Pakiusap ko panoorin mo ang seryeng ito hanggang dulo. Dahil baka sa bawat salita, may marinig kang boses mula sa nakalimutang bahagi ng sarili mo. Hindi tayo tumatanda para mamatay agad. Tumatanda tayo para mas malaman kung sino tayo talaga, at kung ano pa ang kaya nating ibigay at tanggapin. Simulan na natin ang kwento. Simulan na nating basagin ang alamat na ang pag-ibig nagwawakas ba kasabay ng kulubot ng balat? Bakit nga ba naging bastos ang salitang pag-ibig kapag sa matatanda pinag-uusapan? Noong unang panahon, lalo na sa mga konserbatibong lipunan tulad ng atin, may mga hindi binibigkas. Pag-uusapan ang kasal, ang anak, ang simbahan. Pero ang romansa, kilig, at lalong-lalo na ang sexualidad ng isang matanda, tahimik, tabuo, walang espasyo. Sa mga lumang pelikula at radyo, ang matatanda, laging lolo o lola lang, tagapayo, hindi bida. Wala silang romantic storyline, wala silang slow dance, wala silang di mainit na tinginan. Ang kabataan ang laging imaganda, malakas, at karapat-dapat mahalin. Kaya't pagtanda mo, parang sinasabi ng kultura, tapos ka na, supporting role ka na lang. Kung paulit-ulit mong naririnig na, matanda ka na, mahiya ka naman. Yan ba ang ugali ng may edad? Nako, baka lokohin ka lang dyan. Paibig-ibig ka pa. Unti-unting natututo ang isip na, siguro nga, hindi na para sa akin to. At mas nakakalungkot, kahit hindi ito sinasabi ng direkta, nararamdaman ito mula sa mga anak, kaibigan at mismong komunidad. Sa mga telenovela at pelikula, ang bida, laging bata. Ang matatanda, laging magulang na lang ng bida. At kung may lumalapit sa kanila para sa romansa,
laging maihalong panglilibak o pagkadiri. Tingnan mo nga yan, matanda na, nagnanasa pa. Wala silang role model. Kaya kahit gusto nilang umibig, walang larawan kung paano. Sa maraming relihiyosong pananaw, may pananahimik o tahasang panghuhusga sa ideya ng sexual activity pag may edad na. Para bang sinasabi, ang katawan ay para sa kabataan. Ang matatanda, dapat spiritual na lang. At dahil dito, maraming seniors ang nahihiyang umibig ulit, natatakot mahusgahan, o sadyang tinatanggap na lang ang katahimikan kahit nangangailangan pa ng lambing. Mas mahigpit pa ang hatol kapag babae ang naghahanap ng pag-ibig sa edad na 60, 70 o pataas. Nagmumukhang desperada. Wag na, baka mapagkamalan pang sugar mommy. Ano pa ba nang hinahanap mo? Habang ang matatandang lalaki, minsan ay pinapalakpakan pa kung nagkakaroon ng bagong karelasyon. Astig si Lolo, may girlfriend pa, isa itong double standard na bumibiktima lalo sa kababaihan. Si Tita Nena ay 68, matagal ng biyuda. Tahimik siya tuwing reunion, pero minsan, may napansin kang ngiti sa kanya habang ka-chat sa cellphone. May nagpapasaya ba sa'yo, tita? Tanong mo, napayo ko siya, nahihiya. Wala yan, sagot niya. Hindi niya masabing, meron, at masaya ako. Pero baka pagtawanan lang ako. Kapag hindi pinapahintulutan ang sarili na magmahal, umibig o kiligin. Nawawala ang spark sa mata. Nawawala ang excitement sa paggising. Nawawala ang pag-asa na may bago pang simula. At minsan, kapag naramdaman mong wala ka ng karapatang magmahal, nawawala rin ang pagtingin mo sa sarili. Bakit natin kailangang pag-usapan ito ngayon? Dahil pag hindi natin ito binasag ngayon, mananatiling tahimik ang libo-libong seniors na nangangailangan ng haplos, lambing o simpleng pagkakaibigan. Dahil ang paniniwala na wala na ay pumapatay sa meron pa. Mga makatwiran pero mapanganib na sabi-sabi. Isa, baka delikado na sa kalusugan nila. 2, wala na yang gana, nagmenopause na. 3, hindi na maganda katawan nila, wala ng atraksyon. 4, sa ganyang edad, companionship na lang ang pwedeng pag-usapan. Sa unang tingin, parang may basehan. Pero tanungin natin, ito ba ay totoo sa lahat? O pangkalahatang palusot sa discomfort ng lipunan? Biological reality says cultural assumption. Totoo, nagkakaroon ng pagbabago sa hormone levels habang tumatanda. Pero hindi ibig sabihin ito na nawawala ang sexual desire. Ayon sa mga pag-aaral, maraming babae ang nagre-report ng increased intimacy satisfaction sa edad na 60-70 panandang pandagdag. Maraming lalaki ang kaya pa ring magkaroon ng functional sex life kahit lampas 75. At maraming seniors ang mas interesado sa emotional connection kaysa sa aktwal na sex. Pero hindi ibig sabihin na wala ng romantikong damdamin. Si Mang Arturo, 74, ay nakilala si Aling Liza, 70, sa isang ballroom class. Sila ay parehong balo. Nagsimula silang magsayaw tuwing Sabado. At sa 3 buwan, dumating ang tanong, pwede pa ba tayong magmahal? Walang anak nila ang tumutol. Pero ramdam nilang may mga tingin sa barangay na hindi komportable. Ang tanda nyo na, para kayong bagets. Pero tanong nila, bakit ang puso kailangang tumigil kapag puti na ang buhok mo? Ayon sa Journal of Sexual Medicine, 54% ng men aged 65 to 80 ay aktibo pa sa sexual intimacy. 31% ng women aged 65 to 80 ay sexually active. Karamihan ay masaya sa kanilang relasyon. Ang sexual desire ay hindi nawawala, nagbabago lang ng anyo. Ayon sa isang survey sa Europe, halos 80% ng seniors ang nagsabing gusto pa rin nilang magkaroon ng romantic connection. Ngunit mas mababa sa 20% ang nagsasalita tungkol dito dahil sa takot ma-judge. Ang katawan ay maaaring humina, kumulubot o mawala ng lakas. Pero ang damdamin ng koneksyon, pag-aaruga at pagnanasa ng presensya ng ibang tao ay nananatili. At kung ito'y natural na bahagi ng pagiging tao, bakit natin ito ikinakahiya? Kapag tinanong ang maraming seniors kung nais pa ba nilang umibig, madalas ang sagot ay, ayoko na, huli na ako para dyan. Baka isipin ng mga anak ko, nagpapatawa lang ako. Pero kapag wala ng ibang tao sa paligid at mag-isa na lang sa kwarto, maraming puso ang nagsasabi, sana meron pa rin akong kayakap. So, may bisa ba ang ebidensyang nagsasabing wala na? Hindi. Ang mga ebidensya ay hindi siyentipiko, hindi personal, hindi malawak, hindi totoo para sa lahat. Ang mas nakakatakot, ito ay batay lang sa hiya, kahon ng kultura at katahimikan ng lipunan. Ibig sabihin, ang katotohanan tungkol sa kawalan ng sex o romansa ay hindi natural, kundi itinuro lang. May duda ka na ba? Kaya bago tayo tuluyang maniwala na ang pag-ibig ay para lang sa bata o ang romansa ay may expiration date, tingnan natin ng mas malalim. Tanungin natin ang katawan, ang puso at ang agham. At baka mapagtanto natin na ang edad ay hindi hadlang, kundi yugto lang ng panibagong klase ng koneksyon. Ebidensya ba o haka-haka? Ang dapat mong malaman bago mo sabihing tapos na. May mga scientific experiment tungkol pag-aaral sa intimacy ng seniors. Sa isang kilalang pag-aaral mula sa University of Chicago, National Social Life,
Health and Aging Project, ang pag-aaral tungkol sa 3,000 adults aged 57 to 85 tinanong, aktibidad sa intimacy, satisfaction, at mental health. Ang resulta ay 73% ng edad 57 to 64 ay sexually active, 53% ng edad 65 to 74, 26% ng edad 75 to 85. Mas mataas ang quality of life ng mga romantically connected seniors. So conclusion, ang intimacy ay hindi lamang posibleng panatilihin, kundi maaaring lumalim pa habang tumatanda ang tao. Si Lolo Ed ay 69, balo ng 10 taon. Si Lola Vicky ay 66, hiwalay sa asawa. Nagkakilala sila sa Zumba class. Mula sa simpleng pagsabay sa sayaw naging sabay sa hapunan. Minsan, tinanong ng apo ni Vicky, "Lola, boyfriend mo ba si Lolo Ed?" Napangiti si Lola at sumagot, "Pwede bang kiligin pa ang lola mo?" Hindi lang sila masaya, mas masigla, mas motivated, mas emotionally stable raw sila mula nang maging magkasama. Ano ang sabi ng mga doktor? Ayon kay G.S. Tassi Tesler Lindo, geriatric gynecologist, sexuality remains a vital part of quality of life for many older adults. The issue is not desire, it's opportunity, openness, and support. Ayon din sa Harvard Health Publishing, regular intimacy improves blood pressure, sleep, immune function. Emotional connection in late life reduces depression and loneliness. Ayon sa Keys real-world documentary, The Joys of Late Life Love, 3 senior couples, ages 65, 80, na-document ang kanilang daily romantic interactions. Sinigundahan ng psychologists at physicians. Ang finding nila ay, may same levels of oxytocin, love hormone, sa matanda tulad ng mga batang umiibig. Emotional intimacy triggers cognitive alertness and hormonal stability. Ang isang matamis na relasyon ay literal na nagpapalakas ng katawan. Pag-ibig bilang gamot, ayon sa UCLA study sa loneliness. Seniors in loving relationships reported lower inflammation markers, which are linked to heart disease. Emotional affection, kahit hindi sexual, leads to longer lifespan and sharper memory. Touch, closeness, and presence are physical medicine. Ano ang nagbabago sa senior intimacy? Hindi na ito batay lang sa hitsura. Hindi na ito batay sa hormones. Kundi sa shared values, emotional maturity, deep listening, presence, and care. Ang pag-ibig sa senior years ay hindi kasing ingay ng kabataan, pero mas malalim. Mas totoo, mas marunong. Si Mang Jerry ay 82, biyudo. Tumira siya sa assisted living. Doon, nakilala niya si Aling Clara, 78. Nagsimula sila sa pagkukwento ng buhay. Sa araw-araw na pagtimpla ng kape, may koneksyon na namuo. Di nila kailangang magsama sa kama. Pero sa bawat hawak ng kamay, pag-abot ng tasa, pag-upo sa tabi, naroon ang damdamin. At sa isang interview, sinabi ni Mang Jerry, "Buhay pa pala ako. At hindi lang buhay, may dahilan pa ako para gumising." Subukan mong magbukas, gawin sa sarili, muling makipag-usap sa dating kaibigan. Sumali sa group activity, dance, art, book club. Humawak ng kamay, kumurap ng mata, magpatawa, ipaglaban ang karapatang kiligin. Walang masama sa pagnanasa, kung ito ay mairespeto at malasakit. Kung ang siyensya, medisina, at puso ng tao ay nagsasabing, "Pwede pa, buhay pa," bakit hindi mo payagang maniwala ang sarili mo? Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Pero pwede kang magsimula sa sarili mo, sa puso mo, sa paniniwalang may halaga ka pa, at may pag-ibig pa sa hinaharap mo. Kapag nagmamahal ang matanda, mas mahinahon, mas totoo, mas makapangyarihan. The verdict, busted ang mito. Alamat. Pag senior ka na, tapos na ang romance. Hatol, busted, hindi totoo, hindi patas, hindi makatao, ang buod ng katotohanan. May kapasidad pa rin ang katawan. Hormones may shift pero hindi ibig sabihin na tigil na ang damdamin. Ang intimacy ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal, spiritual, at relational. May ebidensya mula sa agham. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang seniors ay aktibo pa rin sa pag-ibig, paglalambing, at koneksyon. Romantic love boosts health, mood, and cognitive strength. May kwento ang bawat senior. Mula kina Mang Jerry, Lola Vicky, Aling Rosa, napatunayan natin, hindi napipigil ng edad ang tibok ng puso. Mas mailalim, mas may kababaang loob, mas may kabuuan ang pag-ibig nila. Bakit mapanganib ang maling paniniwala? Kapag sinabing di wala ng silbi ang romansa sa matatanda, ito ang epekto. Nahihiya ang matatanda sa sarili nilang damdamin. Hindi nagsasalita kahit gusto ng koneksyon. Sumasama ang loob kapag pinipigilan ang sariling Nawawalan ng gana sa buhay. Ang paniniwala ay nakamamatay kapag ito ay pumipigil sa pagkatao. Tugon sa mga karaniwang pagtutol. E paano kung masama sa kalusugan? Ayon sa mga doktor, ang mahinahon at mutual na intimacy ay pampalakas, hindi pampahina.
Wala nang gana. Baka ang kailangan mo lang ay isang taong nakikinig, hindi humuhusga. Nakakahiya sa mga anak, pero ang mga anak na tunay na nagmamahal ay masayang makitang masaya ang magulang. Wala nang oras para dyan. Kung ikaw ay gising, humihinga at umaasa, may oras ka pa. Muling pagkilala sa sarili. Sino ka pa rin ngayon? Kapag tinanggal mo ang hiya, kapag hindi mo na iniisip ang sasabihin ng iba, kapag pinakinggan mo lang ang sarili mong damdamin. Anong klase ng pag-ibig ang gusto mo pa rin maranasan? Hindi mo kailangang ikumpara sa nakaraan. Hindi mo kailangang bigyang katwiran. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino. Ang kailangan mo lang ay aminin sa sarili mo na hindi pa tapos ang kwento mo. Mga positibong aksyon na maaaring gawin ngayon. Magsimula sa pakikipagkaibigan. Sumali sa seniors group, ballroom club, o online support community. Magparamdam ng lambing kahit simpleng tawag, sulat, o pagkumusta. Alamin ang karapatan mo sa sarili mong damdamin. Payo mula sa seniors para sa kapwa seniors. Ang pag-ibig ay hindi larong pambata. Lolo Ruben, 75. Kahit di kami kasal, may respeto kami sa damdamin ng isa't isa. Tita Feli, 69. Sa wakas, natagpuan ko ang taong hindi lang ako mahal kundi naunawa. Mang Cesar, 82, karapat-dapat ka pa ring mahalin. Kung minsan, ang kailangan mo lang ay isang taong magsasabi. Maihalaga ka pa, may pag-ibig pang naghihintay sa'yo. At kung walang nagsasabi niyan sa'yo ngayon, hayaan mong kami ang maunang magsabi. Mahalaga ka, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang iyong kakayahang magmahal at mahalin. Tinapos na ng ibang tao ang kwento mo, pero pwede mo itong simulang muli. Ang epekto sa lipunan, invisible ang senior sa usaping pag-ibig. Kapag sinasabi nating hindi na dapat kiligin ang matanda, ito ang nangyayari. Binubura natin ang romantikong damdamin ng milyon-milyong matatanda. Hindi natin sila isinasama sa mga usaping tungkol sa puso, lambing, intimacy. Tinitingnan lang natin sila bilang tagapag-alaga ng apo. Dapat nasa bahay na lang. Wala nang personal na damdamin. Kapag binura mo ang damdamin ng tao, binabawasan mo ang pagkatao niya. Ang epekto sa pamilya, pagpapatahimik at pagkakahiwalay. Maraming anak ang nagsasabing, ayaw kong makakita ng boyfriend si mama. Ayaw kong marinig na si papa may ka-text. Pero sa katunayan, mas masaya, mas malusog, at mas positibo ang mga senior na may emotional connection. At ang mga anak na bukas sa pag-ibig ng magulang ay mas may malalim na respeto at pagmamalasakit. Hindi binabawasan ng romansa ang pagiging magulang. Binubuo nito ang pagkatao ng tao. Ang epekto sa kalusugan, tahimik na depresyon, tahimik na kalungkutan. Kapag pinigilan ang sarili, tumataas ang risk ng depression at isolation. Bumababa ang immune function, motivation, at cognitive health. Nababawasan ang dahilan para gumising, lumaban, at mabuhay. Ayon sa World Health Organization, loneliness is one of the strongest predictors of premature death, especially among those over 65. Kaugnay na maling paniniwala na kailangan ding basagin. Alamat 1, kapag senior ka na, pabigat ka na lang. Katotohanan, maraming seniors ang nag-aalaga pa rin, nagtatrabaho, at nagbibigay inspirasyon. Alamat 2, pag senior, dapat puro dasal at pahinga na lang. Katotohanan, ang pagtanda ay hindi katumbas ng pagtigil. Pwede pa ring matuto, umibig, at magsimula. Alamat 3, hindi na pwedeng makipagrelasyon paglampas 60. Katotohanan, hindi edad ang batayan ng pagmamahal, kundi pagkatao at intensyon. Kapag binasag natin ang isang alamat, bumubukas tayo ng pinto para sa iba pang katotohanan. Senior wisdom, ang karanasan ay hindi hadlang, ito ay gabay. Sa katunayan, mas may saysay ang pag-ibig ng seniors dahil alam na nila ang pagkakaiba ng kilig at pangmatagalang malasakit. Marunong na silang makinig, magbigay at magpatawad. At higit sa lahat, kaya nilang ipaglaban ang totoo, kahit simple lang. Hindi dapat tinatanggalan ng karapatang magmahal ang mga taong mas marunong magmahal. Panawagan sa lipunan, panahon na para ibalik ang tinig ng matatanda. Ipakita natin ang matatanda sa media bilang may kakayahang umibig, may karapatang kiligin, may kwentong dapat ding mapakinggan. I-educate natin ang mga anak, apo at caregiver na ang pagbibigay ng space para sa damdamin ng matatanda ay respeto. Ang pakikinig sa kwento ng pag-ibig ng lolo't lola ay pagkilala sa kabuuan nila. Buksan ang sarili, pwede kang magsimula muli. Kung ikaw ay nanonood ngayon at nararamdaman mo, wala nang mangyayari sa buhay ko, baka ako na lang ang may ganitong damdamin. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Normal ang nararamdaman mo, at pwedeng-pwede kang magsimula muli. Ang puso, basta tumitibok pa, pwedeng magmahal pa. Kung paano sinasaraduhan ng kultura ang puso ng mga matanda, at bakit dapat nating buksan muli. Minsan, ang pinakamatagal nating tinanong sa sarili ay ito. Pwede pa ba akong magmahal? May karapatan pa ba akong kiligin? Hindi ba ako katawa-tawa kung may nararamdaman pa ako? At marahil matagal mo na ring hindi sinasagot ang mga tanong na iyan. Ang lihim ng tinig na matagal ng tahimik. Hindi ito sigaw, hindi ito reklamo,
Ito ay isang banayad na bulong. Namimiss ko ang may kayakap. Sana may makikinig muli sa kwento ko. Sana may magtitimpla rin ng kape para sa akin. Hindi mo kailangang sabihin sa lahat. Pero sana sabihin mo sa sarili mo na karapat-dapat ka pa rin. Hindi pa huli ang lahat. Kung may bahagi ng video na tumama sa puso mo, ibig sabihin may damdamin pa, may pag-asa pa, at may pagkakataong magsimula muli. Maaari mong subukang makipag-chat sa isang matagal ng kaibigan. Sumulat sa journal ng isang tapat na damdamin. Manood ng scene na romantic kahit mag-isa. Umupo sa parke at hayaang damhin ang araw. Walang masyadong malaki, walang masyadong maliit. Ang mahalaga, gumalaw muli ang puso. Ikaw ay bahagi ng aming komunidad. Kung may bahagi ng episode na nagpatawa sa'yo, nagpaiyak, nagpaalala kung sino ka pa rin kahit tumanda, ibahagi mo ito sa kaibigan mong matagal nang nag-iisa, sa tita mong biyuda at tahimik lang sa mga reunion, sa lolo mong may lihim na ngiti kapag may tumatawag. Isang paanyayang magkwento. Ikwento mo sa amin. May minahal ka ba ulit pagkatapos ng 60? May pagkakataon bang sinubukan mong magmahal kahit maraming humusga? O baka, may kinikimkim ka ngayon at gusto mong maunawaan? I-share mo sa comments. Sabihin mo sa amin, ano ang gusto mong ipaglaban sa sarili mo ngayon? Paano kung hindi pa huli ang lahat? Paano kung ang mga tanong mo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi paanyaya ng panibagong kabanata? Paano kung ang pag-ibig, tulad ng araw, ay palaging sumisikat kahit sa dapit-tapon? Paano kung ang mga huli ay hindi katapusan, kundi simula ng mga bagong klaseng una? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa pamilya, sa mga kaibigan, sa social media. Mag-subscribe ka sa channel, hindi para sa likes, kundi para may kasama ka sa bawat hakbang. At kung hindi mo alam kung paano, huwag kang mahiya. May anak ka, may apo ka, may pamangkin ka, sabihin mo lang, turuan mo nga ako. Panghuling salita, sa channel na ito, hindi tayo nagmamadali. Bawat video ay paanyaya, hindi para tumakbo, kundi para huminga, para pakinggan ang sarili, para maniwala ulit sa puso, para gumawa ng kahit maliit na hakbang, para sa sarili mo. At habang ginagawa mo yan, narito kami. Hakbang sa hakbang, kwento sa kwento, damdamin sa damdamin, hanggang sa muli nating kwentuhan. Maraming salamat kaibigan. Hanggang sa susunod.